This is another class with Echo, teaching English to a vast variety of students from different levels, nationalities, ages, and walks of life. Makakatulong ba ang mga langgam na matukoy ang kanser sa mga tao? Ang mga langgam ay tunay na kaakit-akit na mga nilalang. Ang mga masisipag na insekto ay nakakaangat ng hanggang 50 beses ng kanilang sariling timbang sa katawan, nagiging mga bolsa upang protektahan ang kanilang sarili mula sa baha, hulaan ang mga lindol. At kahit na ayusin ang kanilang mga nasirang bahay. Ngayon, natuklasan ng mga mananaliksik na ang kamanghamanghang mga insekto ay maaaring makatulong sa pag-detect ng kanser sa mga tao. Para sa kanilang pag-aaral, ang pangkat na pinamumunuan ng mga mananaliksik mula sa Sorbonne University sa Paris, France, bumaling sa Formicophora o malasutla na mga langgam na matatagpuan sa buong Europa. Nagsimula sila sa pamamagitan ng paglalantad sa mga individual na langgam sa dalawang tubo. Ang isa ay walang laman at ang isa ay naglalaman ng solusyon na may mga cancerous na selula. Nang ang mga insekto ay pumunta sa huling tubo, sila ay ginantimpalaan ng solusyon ng asukal. Inabot lamang ng 30 minuto ang matatalinong nilalang upang maiugnay ang kakaibang amoy ng mga may sakit na selula sa paggamot. Sinubak ng mga siyentipiko ang kakayahan ng mga insekto sa pagtukoy ng kanser sa pamamagitan ng pag-alis ng solusyon sa asukal. Natagpuan nila na ang mga langgam ay nagpatuloy sa pag-gravitate patungo sa tubo mga 9 beses bago napagtantong wala na ito. Pagkatapos ay sinubukan ng koponan upang makita kung ang mga insekto ay maaaring magkaiba sa pagitan ng iba't ibang uri ng kanser. Sinanay nila ang dalawang grupo ng mga langgam upang iugnay ang solusyon ng asukal sa mga natatanging amoy ng dalawang uri ng kanser sa suso. Muli, ang mga insekto ay ganap na naamoy na nalantad sa kanila ng matagal pagkatapos na alisin ang asukal na solusyon. Ang mga mananaliksik, na nag-publish ng kanilang mga natuklasan sa journal Cell.com noong ika-22 ng Pebrero taong 2022. Susunod na pag-asa upang matukoy kung ang mga insekto ay maaaring makakita ng kanser kapag ang mga may sakit na selula ay hindi nakahiwalay sa mga normal na selula. Plano rin nilang imbestigahan kung maaari nilang simutin ang cancer mula sa mga likido sa katawan tulad ng laway o pawis.
Sinabi ni Dr. Ipinaliwanag ni Baptiste Piqueret, ang nangungunang may akda ng pag-aaral, ang katawan ng tao ay hindi binubuo ng isang uri ng sel ngunit ng isang napakaraming bilang. Kailangan na nating suriin ang pagiging posible ng paggamit ng mga langgam para sa kanser pagtuklas sa pamamagitan ng paghahambing ng isang buong organismo na may kanser at isang buong organismo na walang kanser. Kapag nagawa na ito, masusubok natin ang kakayahan ng mga langgam na may katawan ng tao bilang pinagmumulan ng amoy. Kung matagumpay, ang mga langgam ay maaaring magbigay ng isang magagawa na alternatibo sa mga aso upang makakita ng mga sakit sa mga tao. Posible rin silang sanayin upang singutin ang presensya ng mga bagay tulad ng mga pampasabog at droga. Ang mga langgam ay katumbas ng mga aso. Sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa pagtuklas, isinulat ng mga mananaliksik sa kanilang pag-aaral. Sa ilang aspeto, nahihigitan ng mga langgam ang mga aso dahil kailangan nila ng lubhang mas maikling oras ng pagsasanay, 30 minuto kumpara sa 6 hanggang 12 buwan para sa isang aso, at isang pinababang gastos sa pagsasanay at pagpapanatili.